SP, nagpahigayon ng public hearing sa proposed reduction of tricycle franchise fees. SP Office ug City Assessor's Office, nagpahigayon ng public consultation alang sa gisugyot nga schedule of fair market values sa 2028. Syudad, gipasidunggan ang mga retirees. Local Civil Registry Office, nepresentar sa ilang awards kang Mayor Costilo. Office of the Vice President, mihatag og hinabang sa biktima sa Bagyong Tino. Si Peso, nipahigayon ng first pagdayaw 2025. Assessor's Office sa Dakbayan sa Baes, may bisita sa San Carlos. PCA, nanghatag og hybrid coconut seed nuts sa mga mag-uuma. CSWDO, nipahigayon og nagkalaing-laing aktibidad. Midwives, gibansay-bansay sa Basic Expanded Program on Immunization Skills. Mayong adlaw San Carlos, kini ang Vamos News. Sa makosapa, aniya ka meron magatod kaninyo sa mga nagunang balita o may kalabutan sa programa ni Kagamanan. Ako si Kajan Espinosa o karon sa detalye sa mga balita. Ang Sangguniang Panglungsod Office nagpahigayon og public hearing bahin sa gisugyot nga pag-usab sa permit og regulatory fees sa operasyon sa tricycle niadtong Disyembre 17 sa SP Session Hall. Kabahin sa ordinansa pag-amendar sa Ordinance Number 23-21 o San Carlos City Revenue Code of 2023, pinaagi sa pagtangtang sa usa ka specific nga probisyon aron matugutan ang pagkunhod sa bayranan. Ang diskusyon nagpunting sa gisugyot nga pagkunhod sa mga bayranan sa prangkisa alang sa mga expired nga prangkisa sa tricycle nga i-renew sa sunod tuig ubos sa Zone 1 pula, Zone 2 dilaw ug Zone 3 berde. Sila si SP members Romel de Bolgado, Juni Uy ug Attorney Joseph Mark Antonio ang nangulo sa public hearing ubos sa pagdumala ni Vice Mayor Christopher Paul Escarmona, SP members Armando Lagoda Jr. ug Engineer Arthur Batamalake mitambong nga usab atol sa public hearing. Ang Sangguniang Panglungsod Office uban ang City Assessor's Office nagpahigayon og duha ka adlaw nga public consultation kabahin sa gisugyot nga schedule o fair market values alang sa calendar year 2028 niadtong Disyembre 15 hangtod 16 sa SP Session Hall. Ang maong konsultasyon kabahin sa pagtuman sa Syudad sa Republic Act No. 12001 o Real Property Evaluation and Assessment Reform Act kon RP-VARA nga nagtumong sa paghiusa ug moderniza sa sistema sa paghatag og bili sa real property sa nasud aron masiguro ang kaangayan, kaepektibo ug transparency ilawom sa Bureau of Local Government Finance kon BLGF. Si Legal Assistant ug Research Person Maria Joy Excelsidin mihisgot sa mga importanteng bahin sa RP-VARA lakip na ang pag-organisar usab sa BLGF, paghatag bill o assessment sa mga real property o tax amnesty sa real property taxes o levies. There are three components of the RP-VARA, no, that I will have to briefly discuss each. No? First is the reorganization of the BLGF. What is BLGF? This is the Bureau of the Local Government Finance. I will later mention what are the functions of the BLGF. Next is the evaluation and assessment of real properties through the methodologies of PVS and MVS, which I will also later discuss. Gipresentar ni City Assessor James R. Silva ang gisugyot nga schedule of fair market values alang sa 2027 General Revision Year 2028 to 2030 nga nagtutok sa gihisgot nga market values sa uban nga agrikultural nga yuta ug mga building. So sayo tayo, it'll be in non-building and machinery. Muna yung work sa assessor. So, muha ka big value, valuehan na naman siya for taxation purposes. So, muna yung basis sa buhis sa syudad, sa local, which is ang tax rate na to is 2%, ang half dito nila sa SAF, sa Special Deviation Fund, and then ang half is 70% sa syudad, 30% sa barangay. So, ang barangay, dako din kayo habang barangay, ay kamo sa barangay, namin makakita nito mga construction, pwede mong makareport tayo sa assessors, kaya mo din ang turon. Kitambungan ang maong sesyon sa mga miyembro sa SP, mga representante gikan sa mga syudad sa Sagay, Cadiz ug Victorias, ug mga lokal nga landowners ug mga negosyante. Gipasidunggan sa lokal nga kagamanan sa Dakbayan sa San Carlos ang mga retirees niini isip pag-ila sa ilang bililong serbisyo ug dedikadong katuigan sa katungdanan sa gobyerno atol sa usa ka tribute ceremony niadtong Disyembre 19 sa ECC Multipurpose Hall Park Marina.
Mukabat sa 21 ka mga retirees ang giila aton sa programa. Kadtong mga nakaserbisyo ubos sa 15 ka tuig nakadawat og plaque of appreciation, samtang ang mga retirees nga 15 ka tuig pataas gihatagan og plaque of appreciation o gold necklace, isip simbolo sa pagpasalamat sa ilang dedikadong serbisyo sa gobyerno sa syudad. Si San Carlos City Mayor Nato Gustilo uban sa mga miyembro sa sangguniang panglusod nga sila Victoriana Cabili ug Engineer Arthur Batomalaki, Office for the Human Resource Management kon OHRM Head, Attorney Maria Chat Lima Cordero ug matag department head sa mga retirees ang nangulo sa paghatag sa mga token. Gipaambit ni Attorney Cordero ang pagpasalamat sa gobyerno sa syudad alang sa mga retirees sa ilang kontribusyon. Bisan unsa pa ang mga posisyon nga ilang gihuptan sa ilang mga katuigan na serbisyo. Siya miingon nga sila adunay mahinungdanon nga papel sa paghulma sa kung unsa ang mga nahimo sa syudad sa San Carlos karon. Nagpasalamat usab siya kanila sa ilang mga katuigan sa pagserbisyo o paghinaot nga sila magmalipayon sa next chapter sa ilang kinabuhi. Gipasalamat usab niya ang katong nagkatampo sa kalampusan sa programa. The city government is very proud of your contributions to San Carlos, regardless of your positions that you held while you were in service. You were part of what San Carlos City has become now, and for that, we give you honor. That's why we are here today. Si Kanhi City Civil Registrar Rudy Estrelianes, usa sa mga gipasidunggan, mipaambit nga iyang 27 ka tuig sa pagserbisyo sa gobyerno, takos nga bili tungod kay kini nagtugyot kaniya sa pagserbisyo sa katawhan. Nagpasalamat usab siya sa local government unit sa San Carlos sa pagsalig og oportunidad sa serbisyo. 24 days, 8 months, and 27 years of my stint as a government employee of San Carlos City. Dako na po pasalamat, and for in behalf of the retirees, pasalamat na mo sa local government of San Carlos nga gihatagan niyo og panahon nga mahimo nga kabahin sa pagpadagan sa mga serbisyo sa panggobyerno sa San Carlos City. Si Maria Natasha Arnai sa OHRM mihatag og special performance pinaagi sa pagkanta. Ang mga kawani sa San Carlos City Local Civil Registry Office, gipanguluhan ni Acting City Government Department Head 1, Ede Flor C. Silva, ni representar sa ilang tulo ka award ngadto kang City Mayor Nato Gustilo ni atong Disyembre 17 sa City Mayor's Office. Ang mga rekognisyon naglakip sa third place alang sa most number of registered births for 2025 under the Birth Registration Assistant Project Conbira, third place for active participation in the 2025 mobile registration activities, ubos sa samang proyekto ug usa ka Certificate of Appreciation, isip pag-ila sa ilang bililong suporta, dedikasyon ug talagsaong kolaborasyon sa Philippine Statistics Authority kon PSA sa probensya sa Negros Occidental alang sa tuig 2025. Ang mga award gihatag ni adtong Nobyembre 11, 2025 sa Dumaguete City. Ang mga representante gikan sa Office of the Vice President, inubanan ni San Carlos City Social Welfare and Development Officer in Charge, Idina Dagondon, mibisita kang City Administrator, Attorney Estefano Libutan Jr. ni atong Disyembre 15 dito sa iyang opisina. Si Vice Presidential Staff Officer Marites Masiglat, miingon nga ang pagbisita nagtumong sa paghiskot sa pag-apod-apod sa 11 o sa kalibo ka food packs nga gilangkuban sa bugas, dilata, nga mga makaon ngadto sa mga biktima sa Bagyong Tino. Ilabi na ang Barangay Kudkod ug Quezon kay panghatag sa naiskutang barangay. Dugang niya nga ang pag-apod-apod kipahigayon sab sa mga syudad ug munisipalidad sa Negros Occidental ni atong Disyembre 17 ug dungan kining gipahigayon sa Negros Oriental. Ang na-recommend na yun po yung kanilang narekomenda na kasi nagbaba po tayo ng 1,000 na rice bags po dito sa San Carlos City para makahelp po sa ating mga affected families po during the Rasad Typhoon Pino and Yuan also. Yun po. Ang lokal nga kagamanan sa San Carlos, pinaagi sa City Public Employment Service Office kung si Peso, ipahigayon sa pinakaunang pagdayaw 2025, adlaw sa mga kaabag sa paglambo sa kaugmaon niadtong Disyembre 15 sa San Carlos City Multipurpose Hall Park Marina.
Ang kalihukan nagtumong sa pag-ila sa mga key collaborators o mga institusyon nga kauban kansang padayon nga suporta nakatampo sa epektibo nga pagpatuman sa mga local employment programs sa syudad. Ang CPESO naghatag og mga sertipiko o plaque sa mga major partners, recruitment partners, job fair partners, training partners, partner schools, job start partnered employers, o job vacancy solicitation partners. Gabi-abi sa sangguniang Panglusod Committee Chair on Education, Victoriana Kabili, ang mga mitambong og nagpasalamat kanila sa ilang walay hunong nga pagsuporta sa mga programa ug inisyatibo sa CPESO. Ingon niya nga ang gobyerno sa syudad sa San Carlos ubos sa pagpangulo ni Mayor Renato Y. Gustilo nagpabilin nga komitado sa pagsuporta sa tanang inisyatibo sa CPESO. Ug gidayeg ang opisina sa makanunay nga pagtuman niini sa mga programa nga pasiugda sa kaayuhan sa komunidad. Very sorry, Mayor has also a very important commitment, as important as this. He was here very early. So I am here to represent him, to welcome you all, and I would say congratulations to you all. Thank you for supporting us also. Be assured that San Carlos City Local Government Unit headed by Honorable Rene Gustillo will continue to support all the programs and projects initiated by PESO. To the organizers, Mama Avenir and others, congratulations. Thank you for a job we have done. We are doing this for the sake of our people in our community for better lives. Giawag usab ni CPESO Manager Mariel Avenir ang mga stakeholders nga magpadayon sa ilang pagtinabangay sa pagpalambo sa mga oportunidad sa trabaho ug serbisyo para sa mga tao sa San Carlos. Samtang mga major partners sama nila ni Regional Employment Focal Person Errol Lim, Cadiz City Provincial Training Center Administrator Rose Maitrono nga girepresentahan sa TESDA Officer Mary Joy Olvido, Senior Labor and Employment Officer Richard Acosta sa Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration Focal Person Marby Anacano, OIC Schools Division Superintendent Maria Teresa Heroso, naghatag sa ilang mga mensahe sa pagpasalamat sa CPESO ug nagpasalig sa opisina sa ilang padayon nga suporta para sa mga programa niini. Awardees, fellow employees of the government, mga PDC dancers, good afternoon. Before I close this program, may I take this opportunity to say a sincere thank you and kaayong salamat to everyone who are here today. Thank you for your partnership with CPESO. We really appreciate your support to our programs and projects. Let us continue to work together and be productive for the people of San Carlos City. As I close this event, I would like to wish everyone a safe travel back and an advance Merry Christmas. Ang programa natapos sa usa ka representasyon sa sayaw sa Pentaflores Dance Company nga nagtapos sa selebrasyon. Ang Assessor's Office sa Dakbayan sa Baes nga gipanguluhan ni Officer in Charge Engineer Hinovivo Uy nagpahigayon og benchmarking visit sa Dakbayan sa San Carlos niadtong Disyembre 17. Gabi-abi ni San Carlos City Assessor James R. Silva ang delegasyon nga giubanan sila sa usa ka courtesy call kang City Vice Mayor Christopher Paul S. Carmona ug mga miyembro sa sangguniang panglusod nga sila si Carlos Manuel Elva Mayor, Romel T. Divulgado ug Engineer Arthur Batomalaki. Ang pagbisita nagtumong sa pagsuporta sa mga pagpangandam alang sa umaabot nga public consultation sa Dakbayan sa Bais sa schedule of market values ug aron makakuha og mga ideya sa labing maayo nga pamaagi sa Dakbayan sa San Carlos sa property evaluation and assessment. Kauban ni Uy sila Engineer Princess Teves, Engineer Kyle Laksina, ug LAOO2 Mayron Teves ang miapil usab sa benchmarking activity. Ni ako maroon diri sa siyudad sa San Carlos aron mag-benchmarking aron katong mga good practices nga nahimo sa San Carlos City. Amo pong madala dito sa among kuan siyudad sa Bais kay namong gud tay pare-pareho nga kuan namoy solar dire napud may solar dito nya og katupong ubang mga value diri sa sugarcane pila po inyong market value o pila po amo pakuha namong diferensya ug di ba maglagyo ang atong market value. Ang
Ang Philippine Coconut Authority kung PCA pinaagi sa City Agriculture's Office kung CAO nanghatag og hybrid coconut seed nuts sa mga coconut farmers sa San Carlos City niadtong Disyembre 16. 12-22 ka mga mag-uuma ang nakadawat sa 71 ka hybrid seed nuts nga gitanom sa ilang tagsa-tagsa katunga sa ektarya nga yuta. Si PCA Agriculturist April Jan Barida miingon nga ang pag-apod-apod kabahin sa Coconut Farmers and Industries Development Plan ubos sa Republic Act No. 11524 nga nagtumong sa pagdugang sa produksyon sa lubi ug pagtabang sa paghupay sa kakabo sa mga mag-uuma sa lubi. Dugang niya nga ang mga programa libre para sa mga kwalipikado nga mga mag-uuma nga narehistro ubos sa National Coconut Farmers Registry System sa PCA. Ako si April Jan G. Barida, agriculturisto, assigned diri sa 1st District sa Negros, siya diri sa San Carlos. Kaning atong programa, gipahatag nato nga mga coconut seedlings under SIP IDP program, ang Coconut Farmers Development Industry plan para sa itong coconut farmers. Under sa Republic Act 11524, ang Coconut Farmers Industry Development Trust Fund. So, ang coconut nga ginapahatag natin ng seedling is hybrid coconut. Ang target sini is to increase sa production kag poverty alleviation sa itong coconut farmers. Gipasalamatan ni Cow Farm Superintendent Prudencio Bayawa Jr. ang PCA sa pagpili sa San Carlos City isip benepisyaryo o paghatag og suporta sa mga lokal nga mag-uuma sa lubi. Si Coconut Development Officer Jojo Bantinasa sa PCA mitambong usab atol sa pag-apod-apod. Ang San Carlos City Social Welfare and Development Office kung CSWDO nagpahigayon og nakalaylaing aktibidad niadtong Disyembre 16 hangtod 19. Ang mga aktibidad naglakip sa larong pambata, seminar sa Parents Effectiveness Service og HIV and AIDS og self-awareness nga gitambungan sa mga Children in Conflict with the Law kung CICL og Children at Risk kung CAR, Children in Need of Special Protection kung CNSP, Children in Street Situations og mga staff sa nagkalaylaing center. Ang larong pambata nagtumong sa pagpanalipod o pagpasiguli sa mga karaang dula ang hinungdanon sa kultura sa Pilipinas. Pinaagi sa aktibong partisipasyon sa mga kabataan, gilauman nga malambo ang ilang sosyal nga kahanas o pagbati sa pagsakop sa grupo sa paggiya sa ilahang pinaagi sa mga orientasyon o pagsuporta pinaagi sa edukasyon kay balo o positibong pagpalambo sa pamatasan. Samtang ang mga Women Children Center, Guidance Center for Minors o Curfew Center nga mitambong sa Parents Effectiveness Service seminar gitumong sa pagsangkap kanila sa mga nagkalain-laing orientasyon aron mas maayo nga magiyahan ang mga bata nga naa sa peligro o masuportahan ang ilang katibuk ang kalambuan. Si Hall of Justice Executive Judge Amy A. Avellano mihisgot sa kamahinungdanon sa self-awareness nga nagpasabot nga ang kakulang niini mahimong mosangpot sa delikadong pamatasan sa masagagmayng krimen ug mas taas nga kahuyang sa HIV ug AIDS. Yang gisgutan usab ang mga sangpotanan sa delinquent nga mga buhat ug ang importansya sa paghimog husto ug responsable nga mga desisyon. Kaslol at 11 o'clock. Hindi ko nagkasal kung hindi na ako ma-interview ang couple, ang groom o ang bride. Gusto ko makasiguro nga before sila magpakasal, makasabot gid sila unsa ng responsibilidad, unsa na yung matabo sa kaminyoon. I-connect na po sa pagpakasal ang topic karon, HIV and self-awareness, Pastor, no? Si Pastor Robert John Laida Angaray midugang og mipalalom sa diskusyon pinaagi sa pagsiugda nga ang self-awareness magsugod sa pagsabot sa kaugalingong mga pagbati, pag-ila sa mga kusog ug limitasyon ug pag-ila kung unsaon pag-apekto sa atong mga buhat sa uban. Samtang giawhag ang mga bata nga tukuron ang ilang identidad sa mga bili ug empatya. I wish ako naka-learn po as I was studying and learn ako that even the Bible teaches that kinahanglan na kita self-awareness. It was being taught, itudlo na siya mismo ni Jesus Christ. And nataon na to sa James 1:23-25, medyo gamay siya.
Sa laing bahin, si Health Education and Promotion Officer 1, Dennis B. Villasor, naghatag og kahayag nun nga pagpasabot, mahitungod sa HIV ug AIDS, lakip ang mga hinungdan niini, pinaagi sa pagtakod ug mga importansya sa pagpugong ug sayong pagkadiskubre. Yang gipasiugda usab ang mga pagpakunhod sa stigma ug diskriminasyon nga nag-ingon nga ang hustong edukasyon makapahimo sa mga individual sa paghimo og maayong desisyon alang sa kahimsog. Gipasalamatan ni Social Welfare Officer Fin Libre sila Governor Eugenio Bong Lacson, Congressman sa 1st District nga si Julio A. Ledesma IV, kanhi Congressman sa 1st District nga si Gerardo P. Valmayor Jr. ug kanhi SP members Benito Gustillo Jr. sa ilang padayon nga suporta. Sa katapusan sa kalihukan, ang mga bata nakadawat og 5 ka kilo nga bugas o mga Noche Buena items. 36 ka midwives gikan sa 18 ka mga barangay sa San Carlos City ang miapil sa usa ka pagbansay sa Basic Expanded Program and Immunization Skills niadtong Disyembre 16 sa Barangay Hall. Ang SCC-PCF National Immunization Program con NIP Coordinator Merly Franco, Provincial NIP Coordinator Kirslyn May Hipigon, og City Disease Surveillance Coordinator nga si Audrey Jimena nagsilbing mga resource person nga naglangkob sa mga hiliskutan sama sa National Immunization Program, Basic Immunology, Vaccines and Vaccine-Preventable Diseases, ensuring safe injections, health promotion, social mobilization, and social and behavioral change, conducting immunization sessions, reporting and recording, ug VPD surveillance and AEFI monitoring. Ang kalihukan nagtumong sa pagpaligon sa kahana sa mga midwives sa barangay sa paghatod sa luwas ug epektibo nga serbisyo sa immunization sa tibok syudad. Ang San Carlos City Primary Care Facility ang nag-facilitate sa pagbansay. I-follow kami sa mga official social media account sa Facebook, ang SCC LGU Information Page, o sa Instagram at SCC LGUPH. Ang mahimo usab ninyong i-check ang aming YouTube channel, Vamos News, o ang official website sa syudad, ang www.sancarloscity.gov.ph. Mokadto ang mga balita nga among nahipos. Ang ginagmay nga butang kung buhaton sa makadaghan, mamahimong makapausab sa kalibutan. Hangtod sa sunod natong panag-uban, nagusalamat ug Vamos San Carlos.